mga POGO workers na ay kailangan palitan na nila ang kanilang visa mula sa 9G working visa. Dapat ngayon ay tourist visa na lang sila. Na lang. Yan ay ayon sa Bureau of Immigration, 10,000! Naku, dami. Napakadami pala nating POGO worker dito sa Pilipinas. Kaya pala, dati umabot yan ng 100,000 eh. Aha. Kaya kahit saan-saan, makikita mo mga POGO worker. Sa mga subdivision, lahat. Minsan, nakasabayan ko pa sa Kondo. CR. Sa mga kondo. Sa Casillas. Sa SM. Pangiingay pa naman Oh, mo yan. tingnan ko na ako Sabi ko, napakaingay ito. Paano mo ilalabas yung dapat mo ilabas kung maingay katabi mo? Ay, ko. Oh. Hoy, panghawa mo niya. Yan na si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang umaga po, Ma'am Dana. Erwin Tulfo po and Aljo Bendijo. Good morning, Kong. Good morning, Sir Aljo. Magandang Morning. umaga po sa inyo. So, kailan effective itong downgrading ng mga visa nila? So, voluntarily, sila po ay nagpunta dyan sa immigration para i-downgrade na ang kanilang mga visa. Is this correct, Ma'am? Yes, voluntarily po. Ang deadline natin is October 15. Uy. They would have to have voluntarily applied for the downgrading ng kanilang visa, and after that po, voluntarily leave the country. Na-cascade na ba ito sa mga handler nila o mga kumpanya nila? Kasi baka hindi nakakaintindi itong iba, talagang hindi marunong mag-English o Tagalog. Na-cascade na po ba itong information sa mga handler nila o yung mga humahawak sa kanila, Ma'am Dana? Yes, nagpadala po tayo ng information sa PAGCOR, nag-release din po tayo ng maraming releases, and pinulong po natin mismo yung mga company representatives para bigyang linaw po if they have any questions on the procedures, if they want anything clarified. And nagpunta po doon karamihan ng mga company representatives at nalinaw po sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Alright. Ilang araw po ito yung downgrade to tourist visa? Ilang araw kung magto-tourist visa sila? How many weeks do they have to so that they can still stay in the Philippines? Yes, after downgrading po, they are given 59 days to 59. wind down their affairs. Yung 59 days po na yon ay hindi masyal or maglakwatsa, maglamierda. It's really to wind down their affairs, magligpit-ligpit po, mag-book ng ticket palabas, magpaalam po sa kanilang jowa, at lumabas na po ng Pilipinas. So, hindi pwede magpunta ng Boracay, ha? Hindi na pwede. Oo. O Boracay, pwede Hindi pa. rin po, lalong-lalo na po, hindi na rin po sila pwedeng magtrabaho Oh. once they are in that 59 days period. Ay, paano kung may naging jowa sila at sabihin magpakasal? Pwede. Pwede naman magpakasal sa Pilipina partner or Filipino partner, yung mga Chinese national na yan. Well, that's their prerogative po. Kung gusto nilang magpakasal sa kanilang partner, they can do that. But kailangan pa rin po nilang sundan yung patakaran at lalabas po sila ng bansa. Lalabas. I-petition na lang sila pabalik. Tama po ba, Ma'am? Yes. I-petition na lang Tama ng po kanilang kayo dyan. Pilipino. Then they get the appropriate visas. Ayun. Sila Mostly- po ay nais bumalik because of their partner. Chinese o ba lahat ito? Mostly Chinese o may ibang lahi May po? mga Vietnamese dyan, Malaysian, Indonesian. Yes, mostly Chinese po. Okay. Tama po kayo, may marami rin pong Vietnamese, Malaysian, Indonesian, but siguro mga 75 to 80% Chinese. would be Chinese national. Ayun. Alam mo, Ma'am, simula nang inanunsyo ni Pangulo na isara na yung mga POGO na yan, naraming mga condominium na mga dati mahal, tigta 10 million. Ngayon, mura. 2 million na lang. Tsaka Kasi wala nang, naubos na eh. Lalo yun dyan malapit sa MOA. Naku, nagkaya itong condominium dyan. Saka isa pa kong, wala na akong nare-receive ngayon ng mga text scam. Natigil eh. Natigil na Wala rin. na. Naobserbahan nyo rin ba sa Bureau of Immigration, Ma'am? Natigil na rin itong mga text scam na Wala ito? na. Opo, pansin po natin yan. Oo. And although nagsara na po itong mga online gaming companies, ang fear po natin ay merong mga illegal naman na magtatago. Kaya aggressive din po yung ating paghuli doon sa mga illegal. Kasi ito pong mga umaalis, yung mga legal na nagtrabaho dito. But yung mga illegal, may mga lulubog dyan na magtatago. And yun po ang tinututukan naman ngayon ng ating Intelligence Division. As in the case po nung 192 na mga illegal online na huli dyan sa Pasay. Alright. Ma'am Dana Sandoval, Bureau of Immigration, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po and magandang umaga.